Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Election period na ka-coffee. Election season. Kaya kanya-kanya na itong kampanya, kanya-kanya ng pabango ng pangalan. At ito ka-coffee, lumulutang itong si Manny Pacquiao. Sige, dito muna tayo kay Manny Pacquiao. Kasi binabash ngayon si Pacquiao kasi noong kandidatura niya noong 2022, di ba tumakbo yan sa pagka-presidente? Binira niya ng binira si PBBM. Daw. Sabi daw po ng mga balita, yan ang lumalabas. Pero sabi ni Pacquiao ngayon, hindi niya raw po siniraan, hindi niya raw po criticize si Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong lang daw po siya ng media at siya ay sumagot lang doon sa tanong. In short, dumidikit ngayon si Pacquiao kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lang sa araw, di ba, pinangalanan na po ng alyansa nila Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang mga senatorial slate. At kasama nga po dyan itong si dating senador Manny Pacquiao sa mga susuportahan po ng alyansa. So doon siya nabash, no? Bakit parang biglang nag-iba ka ng tono? Bigla kang bumait kay PBBM samantalang noong 2022, iba yung sinasabi mo. Kayo na humusga dito ka-coffee sa sinasabi ni Manny Pacquiao, pero malinaw po yung kanyang argumento dito. Sige, pakinggan natin ka-coffee itong video na to, courtesy of Inquirer.net, kung saan po in-interview din po si Manny Pacquiao noong siya po ay nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy dyan po sa COMELEC. Sige, play the video. Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng senador at ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Noong 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung Nooy Can. Hardest critic, pinaka mabigat o pinaka-isa sa mga bumatikos talaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan nila ilarawan itong si Manny Pacquiao, hardest critic ni PBBM during the campaign noong 2022. President na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Good question. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng narinig nyo ha? Hindi naman ako nag-criticize ng todo sa Pangulo. Tinanong lang siya ng media. Isa pa, para malinaw. Party niya. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption. Sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ay ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number 1 sa Wait lang. Natutuwa tayo sa sinasabi ni Pacquiao, no? Hindi ko alam kung sincere o hindi. Ewan ko sa inyo ka-coffee. Kasi tayo, pro-admin tayo, di ba? Pro-Marcos tayo. So natutuwa tayo sa sinasabi nito ni Pacquiao kasi he is actually promoting the Marcoses, di ba? So natutuwa tayo dito. Yun nga lang. Ang question dyan, sincere ba siya? Kasi alam na natin yan na magaganda yung ekonomiya during the Marcos administration. Hindi natin alam kung sincere siya. Tapos ngayon, all of a sudden, biglang lalabas yung ganitong argumento. Kaya naumusga kay Manny Pacquiao dito. Ang kanyang main point dyan, maganda yung ekonomiya nung Marcos Sr. May kurap ba that time? Kung ganyan pala, kaganda ang ekonomiya. Yes, sabi niya. Sa argumento niya, ka-coffee. Isa pa nga. Pinalabas siya dito Hindi natin sinisisi ang pamilya Marcos. Bakit daw lagi sinisisi ang pamilya Marcos? Ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Sige. In reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin. Saan tayo? For how many decades
pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Napabayaan. Napabayaan ka, Coffee. Ako, I must agree to Manny Pacquiao. Maganda yung lagay ng Pilipinas. In fact, may makikita ka sa YouTube, may makikita ka sa Facebook, yung comparison ng ekonomiya ng Pilipinas at ng ibang ASEAN countries. Pagkukumpara nila sa mga kalsada lang di ba? Isang halimbawa doon yung kalsada. Yung mga structures, yung mga gusali. Nung panahon ni Marcos, ang gaganda na ng structure kung kukumpara mo sa Singapore, kukumpara mo sa Thailand at ilan pang mga bansa sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations, no. Advance ang Pilipinas. Ang problema, nung nawala na si Marcos, year by year, nagde-decline yung performance ng Pilipinas. Wala na. Itinigil pa ng mga Aquino, yung mga mas simulang mga programa na magaganda na supposedly makatutulong, mga floodway systems, 'di ba? Flood control. Ang gaganda sana yan pero hindi na tinigil. Yan ang gustong iparating dito ni Manny Pacquiao. Hindi natin alam kung sincero siya o hindi, pero yung argumento niya, maganda yung ekonomiya natin nung panahon ni Marcos Sr. So, may bansa daw ba na maganda ang ekonomiya tapos corrupt? Sabi ni Manny Pacquiao, Hindi ko alam kung ano yung reaction ng media na nagko-cover sa kanya dyan. Kasi, hindi natin alam kung ano ba to, ginagawa ba to ni Manny Pacquiao to get the votes of the loyalistas of Marcos supporters. Hindi natin alam, no? Kasi malinaw naman daw sa mga narrative before during his candidacy sa pagka-presidente na binash niya, criticize niya si Pangulong Bongbong Marcos, pero sabi niya hindi todo. Meron siguro pero hindi raw todo. Siguro part ng politics yan. Kayo na hubos dyan dito ka Coffee kay Manny Pacquiao. Siyempre kinakailangan niyang maluyo, kinakailangan niya makakuha ng boto ng mga supporters para sa kanyang kandidatura. Pero feeling ko naman, ito honest take ko ka Coffee honest opinion ko to. Lulusot yan si Manny Pacquiao. Papasok yan sa Magic 12. One, sikat si Pacquiao. Magaling man siya o hindi. At alam nyo na ang sagot dyan ka Coffee. Ano ba ang kanyang performance dyan sa Senate? Yung previous performances niya bilang government official. Hindi na kini-question yan. Sa sistema ng politika sa bansa, ilabanan ng pangalan yan. Pacquiao. Very popular ang pangalan ng Pacquiao. Lulusot yan. Inendorso pa ng alyansa. Lulusot talaga yan. May makinarya si Pacquiao, definitely maraming pera. Billionaires, hindi na maghihirap itong si Manny Pacquiao. Lahat ng mga consideration na tinitingnan natin, pagtulong niya sa mahihirap, yung appeal niya sa mahihirap, lulusot yan si Manny Pacquiao. And sana, wag na siya magbago dito sa statement niya na pro Marcos administration. Kasi mababash na naman siya ng mababash dyan. Ewan ko sa inyo ka Coffee, iboboto niyo ba si Manny Pacquiao? Sige, comment dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Ako, ang take ko dyan, lulusot yan. Pasok yan sa Magic 12, itong si Pacquiao. Sige, pakinggan pa natin ka-coffee yung nagiging statement dito ng dating senador. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy, na magagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi pa dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi pinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng sabayan ng Pilipino. In fairness dito kay Manny Pacquiao suportado niya ang administrasyon ni PBBM. If ever manalo siya, susuporta pa rin yan. I think so. Susuporta yan. Maganda naman talaga itong under the banner ng bagong Pilipinas. Trabaho, di ba? Pagandahin yung ekonomiya. Kasi tapos na tayo doon sa sa COVID-19 pandemic. Economic recovery na tayo. Actually, medyo lagpas na nga tayo sa phase ng economic recovery. Nandoon na tayo sa pagpapayaman ng bansa natin. In fairness kay Manny Pacquiao, may mga sense itong sinasabi niya na yung mga kritiko daw dyan ka Coffee. Anong masasabi nyo dyan? Yung mga kritiko na walang ma-issue na sa administrasyon, sige, kahit maganda ang ginagawa, negatibo pa rin ng negatibo ang mga sinasabi. Makinig kayo dito kay Manny Pacquiao. Itong sinasabi ni Manny Pacquiao na very supportive siya sa administration ni PBBM. Again, hindi natin alam kung ano yung motibo niya dito just to get the votes of the loyalists. Hindi natin alam, no? Pero maganda yung mga binibitiwan niyang statement dito on the leadership of President
Bongbong Marcos. Sige, pakinggan pa natin. Malapit na matapos. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikat. Tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Ligasiya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Pero kung ang ligasiya mo, pangit, masama, magnanakaw ka, hindi ka makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun Okay. po ang advokasya natin. Nice speech ha. Maganda speech ni Pacquiao doon ha. Very natural at makaka-relate ang masang Pilipino dyan, ka-coffee. Nice speech kay Pacquiao. Sige, magbasa tayo ng mga komento dyan. Ano sinasabi ng mga netizens dyan? Sabi niya, sayang ang boto namin sa taong hindi makatotoo at walang alam. Sabi ng isang netizen, no, dito kay Manny Pacquiao. Sabi, a big no for me. Never daw po. Sinungaling, sabi mo, kung ikaw ay mananalo, hahabulin mo yung nakaw na yaman ng mga Marcos. Sabi ng netizens, no, no vote ito. Actually, mga negatibo, ka-coffee. Yung mga komento, no, na nandito po sa social media, no. Lana, may maboto sa imong Bisaya kay imo suporta Ilocano. Hindi natin na-gets ito, no. Wag patakimin ng boto itong si Manny Pacquiao. Trapo din kinalabasan. Ito daw si Manny Pacquiao. Puro negative, ka-coffee ha. Yung mga komento na ibinibigay ng mga netizens dito kay Manny Pacquiao. Los nimo. Maayo pa balik ka sa boxing. Yan ang understanding natin dito. Ewan ko sa'yo, mas mabuti pa bumalik ka sa boxing. Tama ba? Wala daw alam. It's no for me. Sayang, Manny. How can people trust you? You don't have word of honor. No to political dynasty. No vote for me. Go, Manny. Salute. Ayan, may positive din pala kay Manny Pacquiao dito ha. No to Pacquiao. Yung mga isinuka mo noon, kinakain mo na ngayon. No integrity. Yan ang sinasabi ng mga netizens dyan. Big no, laban bawi ka, animal, never again. Big no to Balimbing. I'm sorry, Manny, but you are a joke. Sabi ng ibang netizens, gusto niyang manalo at advocacy niyang Balimbing. Isa pa yan sa Balimbing. Grabe ang kapit, sip-sip. Sabi ng ilang netizens. Puro negative, ka-coffee ha. Yung mga commentos online, mostly puro hindi magaganda itong mga sinasabi ng mga netizens dito kay Manny Pacquiao. Sa tingin nyo, ka-coffee, sincero ba siya dyan o hindi? For sure, alam niyo na, ka-coffee. And si PBBM, alam niya kung sino totoo at hindi. Diba? Hindi niya lang man-desisyon yan kung sino yung endorso sa alyansa. And I think, alam na alam ni PBBM yan kung sino yung mga dumidikit lang sa kanya para makuha yung kanyang support at makakuha ng boto. Nasa sa inyo po yan. Kayo po, nasa electorate po yan. Tayo, sa mga boboto, sa mga politiko, nasa atin po yan. Kung iboboto natin sila at susuportahan natin sila. But we have to consider, makatutulong ba siya sa administration? Makatutulong ba siya sa sambayan ng Pilipino? O baka makadagdag lang yan ng problema ng gobyerno? Diba? Huwag na natin iboto kung makakadagdag lang yan sa problema nating mga Pilipino. Maging mapanuri tayo. 12 lang yan, ka-coffee nating iboboto. Ito lagi natin sinasabi Just sa 12 na yan, huwag niyong iisipin na, sige, one of the 12 lang naman siya kahit di ko siya gusto, i-shade ko na, iboboto ko na siya kasi kailangan mo ng 12. Pwede namang hindi mo iboto lahat ng 12 Kung 5 lang nagugustuhan mo, cause of the moment, 5 pa lang yung nagugustuhan ko, hindi 5 lang iboto mo, huwag mo nang ubusin yung 12 kasi baka may maboto ko dyan na hindi naman deserving, di ba? Sayang lang yung isang boto na yan. O siya, sige, anong sa inyo dyan, ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo? At di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po na subscribe. At dyan po sa baba, no? Subscribe lang po yan. At i-hit nyo na rin yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. Ulit ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!